Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot reading for March 29, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click the bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo po makuhang link. Nasa description box po ito. Message lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang mga ganap sa araw na ito ngayong March 29, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Spirits Guide, energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 29, 2024. Career and money. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 29, 2024. Kuha tayo ng mensahe. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius. Sa
Sa araw na ito, ngayong March 29, 2024, may nakita akong choices. May dumating na opportunities na kailangan mong bigyan ng malaking desisyon. May nakita ako ditong pagpaplano. Nag-gather ka ng information, humingi ka ng payo, nag-self-study kayo kung alin ba ang alin bang opportunity na mas makapagbigay sa inyo ng magandang future. Actually, lahat. Pero alin ang mas? Gagawa kayo dito ng malaking desisyon. So, ingat po kayo sa paggawa ng desisyon. So, tama yung desisyon nyo, yung gagawin nyo na magplano. Make the best choices para magkaroon ng magandang desisyon. And may nakita ko ditong concern sa career, sa trabaho, na may kasamahan kayo na mahilig magmanipula, isang manloloko. Nag-o-observe ito sa inyo. So, be careful na lang po. Kung pwede, on guard. And may nakita ako ditong gift. This is a gift from the universe. Pwedeng pinadaan sa isang tao na magbigay ng regalo sa iyo, ng blessings. Pwede din itong tulong. Nagbigay po ng tulong. Nag-assign yung universe ng isang tao para tulungan ka. Nakatanggap kayo ng grasya. Kaya nakikita ko dito yung happiness niyo po. Pleasure. This is also about love, about beauty. I consider this as abundance. Nakatanggap kayo ng grasya, ng tulong, regalo, abundance. Kaya naging happy kayo. Nakikita ko dito na inalagaan nyo ang isarili nyo. Nung nakaraang araw, hindi kayo makatulog. Ngayon, tama na ang tulog, tama na ang kain. Nagkaroon ng beauty application dito and skincare. And sabi po dito na ang mga mensahe po dito na para sa inyo na learn from those who inspire you. And trust your intuition. Kasi gagawa ka ng malaking desisyon dito. So, connect to your intuition. Sa mga bago dito na hindi pa alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, meditate and leave one question. Kung may sasagot, yan yung intuition nyo. Kung nahirapan kayo sa pag-connect sa inyong sarili, take a long walk. Iba-iba kasi tayo ng pag-process niyan eh. Take a long walk, sulat kayo ng journal. Kung tuloy-tuloy yung sagot sa katanungan nyo sa journal, na sinulat nyo, yan yung intuition nyo. Kung ayaw pa rin, kung hindi pa rin kayo makakonect, then take a long walk. Feel your breathing. And spend time to our nature. Magpaa kayo, pwede din sa bakuran nyo na may maraming puno. Kung pwede, umaga. Yung walang masyadong tao na dumadaan dyan, or ingay ng radyo, TV, ganun. Yung umaga,
early in the morning, yung masisilayan mo yung surroundings mo. Tingin ka sa mga green na mga dahon. Kasi nakatulong yan sa kalusugan ng inyong mga mata. Tapos magpaa kayo sa lupa. Diyan lang sa bakuran nyo para hindi na kayo maggasta. Tapos, feel your breathing. Tingin-tingin ka, feel your breathing para ma-appreciate nyo. Yung breathing nyo kasi that is life. I-feel nyo. Diba, ma-appreciate nyo yung bigay ng Panginoon sa atin, yung breathing natin. Diyan ang simula na ang ganda pala ng breathing natin, yung hininga natin. Kasi ibig sabihin nito, buhay tayo. Ganun. Ma-appreciate natin yung bigay ng Panginoon sa atin. Tapos tuloy-tuloy na yan yung appreciation nyo. Yung mga surroundings nyo. Kung bakit ko kayo ina-advise na magpaa sa lupa. Kung hindi maganda ang inyong energy, kung hindi maganda ang inyong pakiramdam, nalilito na kayo, nagguguluhan, maraming problema, nagkaroon ng blockages, then magpaa kayo. Kasi ang earth ay magbibigay ng magandang energy sa inyo. Siya yung magbabalance sa inyong energy. Pilitin nyo na magiging empty yung iniisip nyo. Wala kayong iniisip kundi appreciation. Sa surroundings mo, sa hininga mo, sa sarili mo, sa katawan mo. Kasi you're attracting positivity. Nakakatulong yan sa inyo. Okay? So, ayun. Kahit nga ako lumipat ako ng table ko para masilayan kong yung langit. Kasi, nakakagaan. Makapag-isip ako lalo. Makakonect ako lalo sa akin sarili. Tsaka, yung dati kong table kasi wala akong masyadong nakikita na puro dingding. Oo. Ngayon, pwede na ako magtingala habang kinakausap kayo, habang kausap kayo. Kasi ang advice kasi, 'di ba, sabi ko sa inyo last week na nagkaroon ako ng eye strain kaya hindi ako gumagamit ng ring light kasi yan yung nag-trigger sa akin na nagkaroon ako ng eye strain. Pero don't worry, okay naman ako ngayon. Kaya lumipad ako ng table para mabigyan din ng pagkakataon yung mata ko. Oo. Kasi 'di ba, sa mga doktor ng mata dito, kailangan ng 20-20 rule. 20 meters away. Okay. So yun, gawin nyo. May masisilayan din ako mga puno dito kaya ang ganda talaga. So gawin nyo rin. Kung nabibigatan kayo, nahihirapan kayo, then go ahead, gawin nyo rin. Kung pwede magbilad kayo yung early in the morning, wag yung 8 a.m. kasi masyadong mainit na ngayon. Mga lang, 10 minutes, 5 minutes, yung kaya nyo lang. Okay?
Tapos, balik kayo sa meditation, then mag-leave kayo ng one question. Kung may sasagot, then that is your intuition. Marami pa niyan Like for example, gumagawa kayo ng art or nag-paint kayo. Kung sunod-sunod na yan, that is your intuition. So yun ha, gagawa kasi kayo ng desisyon So kailangan nyo mag-trust in yung intuition. Kasi yan yung magbibigay ng mensahe kung ano yung susunod na hakbang. Okay. May concern kayo kasi nagkaroon ng hindi pagkakaisa, nagkaroon ng disharmony. At may concern kayo kasi nagkaroon ng delay. Pwedeng delay sa biyahe, delay sa hinintay niyong tao or bagay. Nagkaroon ng obstacle sa inyong goal. It might be itong taong ito tutol sa inyong malaking desisyon. Dahil dito naging hindi kayo kampante. Hindi kayo kontento. At may nakita rin akong disconnection from this person. Pwede sa partner, friends, kakilala, kasamahan sa trabaho, family member. Pero may opportunity ka na to turn the situation around. Kailangan mong maging mapagpasensya and listen to your heart to get back on track. Kaya mo yan. Gemini, Libra, and Aquarius, magaling naman kayo sa communication. Okay. Kailangan nyong magbigay ng mahabang pasensya. Exercise your patience habang hinihintay itong delay. Exercise your patience habang yung isang tao natuto sa inyong malaking desisyon. Kailangan ng habaan ng pasensya. Kung nagkaroon ng blockages or nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng isang tao. Naiinip ka na dito Sabi po ng card na dahan-dahan lang, Gemini, Libra, and Aquarius. Huwag niyong i-pressure yung sarili niyo. Huwag niyong i-rush. Kung gagawa kayo ng desisyon, plano, huwag niyong i-rush. Okay? Tapos mag-ingat talaga kayo sa pagpaplano. Kasi kung hindi ako nagkakamali na nagkaroon ng mabilisang desisyon or mabilisang pagpaplano kahapon yung reading ko. Ngayon, kailangan may advice dito na wag masyadong mabilis or mabilis na aksyon. Kailangan talaga na pagbalansin niya, pagpaplano, pagpaplano. Okay? So, I suggest na magaling naman kayo sa communication kasi may sabi po dito na magiging okay din ang lahat. Gamitin nyo yung communication skills nyo. Huwag pairalin yung ego or pride. Kasi hindi yan nakakatulong sa inyo. Kailangan yung gamitin yung kabaitan nyo. Be love. Share your kindness to everyone. Okay? And nakikita ko dito na nagkaroon kayo ng anxiety dito sa career and money nyo. Nagkaroon ng pag-alala. Pero actually, nakikita ko dito yung completion. Nakikita ko yung completion dito. Tapos gusto nyong, may time nag-isip kayo na mapag-isa para makapag-isip ng mabuti, makapagbigay ng plano. Oo, makapagplano ng mabuti. And search nyo sa Google ngayon
Kasi may repeating number dito, 99. 99, 999, at saka 1010. 1010. Okay? Again, 99, 999, and 1010. 1010 yan. Okay. Kasi may ibig sabihin yan, may karagdagang mensahe. So, search nyo sa Google. Okay. So, kasi hindi kayo makatulog dito. Balisa kayo. Ito yung sabi ng card nyo kahapon na, relax lang. Be calm and relax. Maging flexible lang, tapos relax lang, tahan-tahan lang. Hanggang ngayon, sinasabi dito. Di kayo makatulog, balisa kayo, natatakot, naghihinala, dumadalas ang pagkakaroon ng masamang panaginip. This card tells you na ang iyong pagkabalisa ay pumipigil sa iyo na makita ang katotohanan na nasa harap mo na. Yes, ang stress ay isang normal na bahagi ng buhay, ngunit kailangan mo itong labanan sa pamagitan ng pag-unawa, pagtanggap sa isang sitwasyon. Embrace, surrender, let go, and move forward. Kasunod yan, healing. And actually, malapit na malapit na matapos yung problema mo dito. Isang hakbang na lang. Yung sabi ko kanina sa inyo dito na makatulong sa inyo ang journal or diary, isulat mo lahat ng nasa isip mo. Para maalis dyan sa isipan mo at mapunta sa isang pahina at masuri mo kung ano yung punot dulo at mabigyan ng solusyon. This card tells you to make change. Itong pangyayaring ito ay pansamantala at lilipas din. Worried, stress ka sa inyong kaperahan, trabaho ngayon. Ito ay magdudulot ng pagkawalan ng tulog o focus. Kasi stress ka sa dami ng trabaho. Stop overthinking. Nakikita ko dito, nag-overthink na naman. Gemini, Libra, and Aquarius. Thinking is good. Overthinking is too much. Get out of your head and explore the world. Kasi the more you overthink, the less you do Nanakawin ang happiness mo niyan. Opportunities. Overthinking, sa pag-overthink, wala na kayong magagawa niyan. Walang action. That overthinking and overanalyzing is self-destruction. If your dreams involve analyzing things, that's a sign that you think too much. So, i-process nyo yan dapat makawala kayo dyan. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius. Yes, naunawaan ko. Kasi isa yan sa weakness nyo. Yung overthinking, overanalyzing. Kasi sobrang talino nyo. Sa sobrang dami ng gawain, sa sobrang dami ng ideas. Pag sobra na kasi, ayun, nalilito ka na. Kung ano yung pipiliin mo. Diba, maggawa ka ng desisyon. Huwag nyo hayaan na mag-overthink kayo. Kasi pinapahirapan nyo yung sarili nyo. And I know, alam nyo ang dapat mong piliin. Kaso gusto nyo maging perfect Diba yung pagiging perfectionist, I consider that na as your strength. Pero kung if too much, nako, kailangan mong baguhin yan. Kailangan mong bitawan yung too much na yan. Kung grabe na yung pag-iisip nyo, then
Ang ending niyan, pagkalito. Yan ha, i-process nyo. Pero nakita ko naman dito na overcome nyo po. Na-overcome nyo ito. And kasi, nakikita ko dito, nagkaroon ng satisfaction and abundance. So, this is the clarification of your cards here. This is completion. Malapit na matapos or natapos na. So this is the clarification of your card na nagkaroon ng solitude. Thankful ka sa mga biyayang natanggap mo. You have overflowing abundance. Successful and satisfied ka sa buhay. So this card asks you to relax and enjoy what you've worked hard to achieve. Share your good fortune to others and your generosity will always flow back to you. May natapos kang project, may natapos kang gawain na nagbibigay ng magandang resulta, recognition, kasi may na-receive kang compliment and recognition dito, maaari ding reward. Sobrang saya mo dito at satisfied. Satisfied ka sa naabot mong completion. Satisfied ka sa naabot mong completion. Sa mga may trabaho dyan, expect a recognition for a job well done. At may nakita rin ako ang parating na promotion. Galing, no? Recognition, rewards, compliment. May parating din na promotion. Kasi napansin nila yung magandang gawain nyo. It might be this is a review from your clients or customer, feedback nila, review nila. Pinaalam sa inyo na sobrang mong galing, sobrang mong talino. Basta po may nakita kong promotion dito pag level up. At ang sabi ng card dito na following intuition and honoring your ideas will lead you to increased prosperity and abundance. So ito yung get these messages. Overflowing abundance, increased prosperity and abundance. Trust your intuition and trust your intuition. Yun na yan. Okay, let's proceed. Ang ganda din ito. Kasi may changes na naganap. New cycle. This is completion of cycle. This is fate, nakatadhana, destiny. This is good luck and good karma. This is wheel of fortune. This card tells you to focus on what you can control in order to find peace. Let go sa hindi mo na makontrol. This card is a completion of cycle. May changes na darating at blessings. You have strength in new beginnings. The cycle restarts. You are moving from a painful cycle to happiness. Embrace nyo po. Embrace the new situation na dumating sa inyong buhay. Sa mga single dyan, may chance na ma-meet mo yung new romantic partner nyo po. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa na may problema o hindi pagkakaunawaan, may pagbabagong darating na ikakasiyan nyo. Kasi may darating po na blessing sa inyong relasyon. May magandang new experiences after a time of sadness. So you are moving from a painful cycle to happiness. So embrace and enjoy. Nakikita ko dito yung happiness nyo. 3 card na po ang nagsabi dito na nagkaroon ng happiness. This is good luck, good karma,
Nakatadhana po ito sa inyo. Okay, ano pang mensahe? Sabi po dito na huwag kayong mag-confuse kung nagkaroon ng delay. Kailangan habaan ng pasensya. Kung may concern kayo sa isang tao na ma-pride, diba sabi ko sa inyo, na huwag pairalin ang pride o ego. Kung pwede, ikaw na maunang kausapin siya para maayos agad. Hindi naman kailangan na kung sino yung talo at nanalo sa inyo. Ang importante, ang pinaka-importante sa lahat ay magkaroon kayo ng peace of mind. Yung gagawin mo na makipag-usap sa kanya, hindi lang para sa inyong relasyon, hindi lang para sa kanya, kundi para sa inyong sarili. 'Di ba? Yung first priority natin is peace of mind. Kasi sunod-sunod na yan. Love message po para sa mga single. Show off your sparkle and shine from the inside. Sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon, free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be a successful. Okay. The wisdom message is the power to heal the earth is within you. Kailangan mo daw mag-connect sa inyong inner child. So, Gemini, Libra, and Aquarius, check nyo yung mga bagong video nyo po, ha? Nasa channel natin, scroll down nyo lang po. Marami tayong bagong video. Sabi po ni Archangel Butyalil, be interdependent, expand your horizons. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, March 29, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.